Bago magsimula ang pelikula, isang salaysay ang nagpapaalam sa atin na 4 na makapangyarihang bansa ang namahala sa planeta sa loob ng mahabang panahon. Ang mga ito ay apoy, hangin, tubig, at lupa. Gayunpaman, ang Fire Nation ay naglunsad ng digmaan sa iba pang 3 bansa isang siglo na ang nakalilipas dahil inakala nito na ito ay nakahihigit. Ninanais na nitong pamunuan ang globo ng mag-isa. Tampok sa pambungad na eksena ang isang batang lalaki na nagngangalang Sokka at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Katara, na nakatira sa Southern Water Tribe. Ang lugar ay ganap na nababalot ng nyebe at ang mga dagat ay napakalamig. Kasalukuyang sinusubukan ng magkapatid na manghuli ng ilang hayop para sa ikabubuhay. Naglalakbay sila ng malayong distansya bago sila dumating sa isang kakaibang iceberg. Isang sinag ng nakasisilaw na liwanag ang pinakawalan ng tusukin nila ang malaking bato ng yelo, na nagpapakita ng isang 12 taong gulang na bata na nagngangalang Aang. Siya ay may nakikilalang tattoo sa ulo at isang napakalaking kaibigang lumilipad na ang pangalan ay Appa. Binuhat ng magkapatid ang bata pabalik sa kanilang nayon matapos malaman na pagod na siya. Sa kabilang banda, ang sinag ng liwanag ay nakakuha ng atensyon ng disgrasyadong prinsipe ng Fire Nation, si Zuko. Siya ay naiulat na ipinatapon mula sa kaharian dahil siya ay masyadong mahina. Kaya't siya ay naghahanap upang mahanap ang Avatar, na siyang tanging nilalang na may kakayahang kontrolin ang 4 na elementong kapangyarihan ng hangin, tubig, lupa, at apoy. Ito ang tanging paraan na maitatag ni Zuko ang kanyang kredibilidad at maibalik ang kanyang karangalan, na nagbibigay daan sa kanya na makita muli ang kanyang pamilya. Sa susunod na eksena, si Zuko, kasama ang kanyang mga tauhan, ay sumunod sa sinag ng liwanag at dumating sa Southern Water Tribe upang hingin ang Avatar. Ang karamihan sa mga matatandang residente ng nayon ay nasa isang mapanganib na sitwasyon bilang isang resulta. Kahit sa kanyang kabataan, sinubukan ni Katara gamitin ang kanyang kakayahan sa pagbend ng tubig para labanan ang Fire Nation, pero pinigilan siya ng kanyang kapatid. Kusang ibinibigay ni Aang ang sarili upang protektahan ang nayon kapag nasa panganib ang mga residente. Pagkatapos ay dinala nila siya sa kanilang barko, kung saan nakilala niya si Iroh, ang tiyuhin ni Zuko. Ang una ay gumaganap bilang isang panimbang sa matalim na dila at hindi makatwiran na galit ni Zuko. Kung si Aang ang hinahanap nila, gustong makasigurado ni Iroh. Kaya't nagpasya siyang magpatakbo ng isang pagsubok. Hinawakan muna niya ang kandila sa harap ni Aang, dahilan para tumaas ang apoy. Sunod niyang ibinuhos ang tubig, nakakaiba, natural na may hugis na bilog. Panghuli ngunit hindi bababasa, dahil sa intrinsic na kapangyarihan ni Aang, isang bato ang inaalok sa kanya, at ito ay nagbabalanse ng patayo. Ang mga pagsubok na ito ay nagbibigay ng patunay na ang batang lalaki ay ang Avatar. Samantala, pabalik sa Water Tribe, ipinagtapat ni Katara ang kanyang kapatid, binibigyang diin ang kanilang responsibilidad na protektahan si Aang. Nakikipag-usap din sila sa kanilang lola, na kinikilala ang tattoo ng batang lalaki bilang isang avatar at hinihimok silang iligtas siya mula sa mga kamay ng Fire Nation. Sina Sokka at Katara ay sumakay kay Appa na may ganitong kaalaman at simulan ng kanilang mapanganib na ekspedisyon upang iligtas si Aang. Upang maibalik ang nawalang dangal ni Zuko, siya at si Iroh ay nagpasya na sumakay sa barko na ialay si Aang sa kanilang kaharian. Nang marinig ito ni Aang, nagalit siya at ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-airbending upang hindi paganahin ang bawat bantay sa kanyang landas. Sumakay ang magkapatid sa lumilipad na hayop doon at iniligtas din siya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa ancestral home ni Aang sa Southern Air Temple. Natuklasan ni Aang sa kanyang pagdating na siya ay nasa iceberg sa loob ng isang siglo, kung saan winasak ng Fire Nation ang bawat iba pang air nomad, kabilang ang kanyang tagapag-alaga, si Monk Gyatso. Dahil sa kawalan ng pag-asa, pumasok si Aang sa Avatar State at tumawid sa Spirit World, kung saan nakatagpo siya ng Dragon Spirit. Gayunpaman, ang pagsusumamo ni Katara ay nagpahinto sa bata sa kanyang mga landas bago siya kumilos ng hindi naaangkop. Pagkatapos ay lumipat ang grupo patungo sa isang nayon ng Earth Kingdom upang makita kung ano ang kalagayan ng natitirang mga tao. Pagdating nila doon, nakita nila na ang Fire Nation ay may kabuuang kontrol sa nayon. Di nagtagal, ilang mga sundalo ang nakatagpo sa kanila at ikinulong sila kasama ng iba pang mga bender ng lupa.
Nagbigay ng motivation si Ang matapos makita ang mga taga-nayon na pinilit na alipin. Hinihimok niya silang maniwala sa kanilang sariling mga lakas at gamitin ang mga ito upang ipaglaban ang kalayaan. Ang tatlong kabataan na bayani sa kalaunan ay nagtagumpay sa pag-uudyok ng isang paghihimagsik at pag-oorganisa ng mga taga-nayon na magsama-sama sa pagsalungat sa mga sundalo ng Fire Nation. Sa huli ay nagtagumpay sila sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pagsisikap na pinalaya ang nayon mula sa pang-aapi. Sa resulta, sinabi ni Ang kina Katara at Sokka na pinagkadalubhasaan lamang niya ang airbending at nananatiling hindi sanay sa iba pang tatlong elemental na disiplina. Inamin niya na upang mamuhay ng regular, umalis siya sa monasteryo nang hindi nakatanggap ng anumang pagsasanay. Ang pagiging avatar, ayon kay Ang, ay nangangailangan ng paggawa ng napakalaking sakripisyo, tulad ng pagkahiwalay sa pamilya at lahat ng bagay na maaaring matamasa ng mga ordinaryong tao. Ngunit ngayon na alam na niya ang kanyang mga obligasyon sa mga bansa, siya ay naudyukan na makabisado ang huling tatlong elemental na kapangyarihan. Gamit ang hindi natitinag na determinasyong ito, ang trio ay tumungo sa Northern Water Tribe, kung saan matututo si Ang mula sa mga masters na nakaka-waterbending. Sandali silang huminto sa ruta upang magpalipas ng gabi malapit sa isang lawa. Sinabi ni Ang sa mga kapatid na babalik siya sa isang araw, ngunit nagpa siya na bisitahin ang isang kalapit na Northern Air Temple pagkaraan ng ilang sandali. Nakasalubong ni Ang isang magsasaka doon na orihinal niyang kinuha bilang kakampi. Ang magsasaka ay isang miyembro ng Fire Nation, ngunit ang kanyang aktwal na katapatan ay mabilis na nilinaw. Mabilis na dinakip ng mga sundalo si Ang at inihatid siya kay Zhao, ang brutal na commander ng Fire Nation. Isang misteryosong lalaki na nakasuot ng asul na maskara ng demonyo ay pumasok sa templo at nakipaglaban sa mga gwardya upang palayain si Ang. Ang Blue Spirit ang pangalan ng nakamaskara na magnanakaw. Ipinadala ni Commander Zhao ang kanyang mga tauhan upang harangin ang nanghihimasok pagkatapos malaman ang tungkol dito, ngunit ang Blue Spirit at Ang ay nagtutulungan upang itaboy ang hukbo. Hinawakan ng asul na espiritu si Ang sa panulukan ng kutsilyo sa sandaling maglabas ng utos si Commander Zhao na wag saktan ng avatar upang matiyak na makatakas sila. Di nagtagal, napagtanto ni Zhao na ang asul na espiritu ay walang iba kundi si Zuko. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang crossbowman na barilin si Zuko gamit ang isang tumpak na bolt upang mawalan siya ng malay. Ngunit ginagamit ni Ang kanyang kakayahan upang tumakas kasama ang walang malay na si Zuko bago sila mahuli ng mga tropa. Hanggang madaling araw, binabantayan siya ni Ang bago umalis para muling sumama sa magkapatid. Pagkatapos ng maikling panahon ng kawalan ng malay, nagising si Zuko at bumalik sa kanyang tiyuhin, si Iroh. Si Commander Zhao, sa kabilang panig, ay nagpapaalam sa hari tungkol sa interbensyon ni Zuko. Sinabi niya na ang kanyang mga pagsisikap na makuha ang avatar ay nabigo nang pumasok si Zuko sa eksena. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagalit ang hari at sinabi sa commander na iwanan ang kanyang anak. Pakiramdam niya ay hindi dapat parusahan si Zuko dahil inosente pa rin siya. Gayunpaman, sinubukan ni Zhao na patayin si Zuko sa pamamagitan ng pagpapasabog sa buong barko dahil hindi niya kayang panindigan ang katotohanang papunta na siya. Buti na lang, nakakalusot si Zuko kahit papaano. Samantala, sina Ang, Sokka, at Katara ay nakarating sa Northern Water Tribe, kung saan nakatanggap sila ng mainit na pagtanggap mula sa mga naninirahan. Lumalabas sila sa Royal Court, kung saan ipinakita ni Ang kanyang katayuan bilang huling airbender at tumatanggap ng pag-apruba na magsanay sa ilalim ng master. Kasunod nito, nakilala ni Ang si Pakko, isang dalubhasa sa pagbend ng tubig, na nagsimulang magturo sa kanya at kay Katara sa mas komplikadong mga pamamaraan ng pagbend ng tubig. Sina Sokka at Princess Yu ng Northern Water Tribe ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay nang magsimula silang maakit sa isa't isa. Parang love at first sight ito. Sa kabila ng lahat ng ito, lumilitaw na alam ng kaharian ang paparating na labanan at nagsimula ng maghanda para dito. Pagkalipas ng ilang araw, ang Fire Nation, na pinamumunuan ni Commander Zhao, ay dumating sa Northern Water Tribe at naghanda upang ilunsad ang kanilang pag-atake na nagpapatunay sa kanilang pag-aakala. Pumasok si Zuko sa Northern Water Kingdom at patuloy na hinahanap ang avatar habang nakatuon si Zhao sa pag-atake sa tribo.
Samantala, dinala ni Prinsesa Yu si Ang sa isang tahimik na lokasyon kung saan siya makakapagnilay. Bumalik si Ang sa Avatar State pagkarating doon at nagsimulang maghanap para sa Dragon Spirit upang tulungan siyang labanan ang Fire Nation. Nagpa siya sina Prinsesa Yu, Sokka, at Katara na manatili kay Ang upang matiyak na ligtas siya, habang sina Prinsesa Yu at Sokka ay lumabas upang suriin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Zuko ang lugar ng pagninilay at hinarap si Katara doon mag-isa. Kahit na kaya niyang harangan ang ilan sa kanyang mga pag-atake sa apoy, sa huli ay natalo ni Zuko si Katara, na siyang responsable sa paghuli kay Ang. Nahanap ni Ang espiritu ng dragon sa kaharian ng mga espiritu, na nagpayo sa kanya na gamitin ang karagatan upang ipakita ang lakas ng tubig sa Fire Nation. Bumalik si Ang sa kanyang pisikal na katawan, dala ang payong ito at nadiskubre si Zuko na nakatayo sa kanyang harapan. Ginagamit ng prinsipe ang kanyang kapangyarihan sa paghahalo ng apoy habang ginagamit ni Ang kanyang airbending power, at agad silang nagsimulang makipaglaban. Nagpatuloy ang salungatan hanggang sa pumasok si Katara at ginawang solidong bloke ng yelo si Zuko. Pagkatapos ay lumipat sila upang sumali sa patuloy na labanan pagkatapos nito. Sa labas, inilunsad ng mga tropa ni Commander Zhao ang kanilang mga pag-atake, na lumikha ng kaguluhan sa Northern Tribe. Bagamat ginagawa ng mga waterbender ang lahat ng pagsisikap na pigilan ang mga sundalo ng Fire Nation, mahirap ito dahil sa kanilang malaking bilang ng mga sundalo. Si Commander Zhao at Iroh ay pumasok sa isang sagradong kuweba kasama ng lahat ng kaguluhang ito. Ang Moon Spirit, isang iginagalang na nilalang sa domain ng tubig, ay dinala doon ng commander. Ang mga tao ay walang anumang autoridad kung wala ito. Sinubukan ni Iroh na pigilan siya sa pakikialam sa kalikasan pagkatapos na maramdaman ang kanyang masamang intensyon. Si Commander Zhao, sa kabilang banda, ay sumuway sa kanya at pinatay ang Moon Spirit, na ginawang walang kapangyarihan ang lahat ng waterbenders. Iniisip ngayon ng commander na ang pagsakop sa Northern at Southern Water Tribes ay magiging mas simple. Ang mapanlait na pag-uugali ni Zhao ay nagpagalit kay Iroh, na pagkatapos ay nagpakita ng kanyang kahusayan sa pag-apoy. Ang commander at ang kanyang mga tagasunod ay tumakas mula sa banal na kuweba bilang resulta ng takot dito. Kasunod nito, binibigyang diin ni Iroh ang kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse ng kalikasan at nagmumungkahi na maaaring mayroong paraan upang maibalik ang ecosystem. Nagpasya si Prinsesa Yu na magsakripisyo sa sarili pagkatapos marinig ito para buhayin ang Moon Spirit. Sinubukan ni Sokka na kausapin siya tungkol dito, ngunit nakatakdang gawin ito ng prinsesa. Bago ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao, binibigyan niya ito ng una at huling halik. Mabilis na naibalik ng mga waterbender ang kanilang mga kasanayan at magpatuloy upang labanan ang Fire Nation. Sina Commander Zhao at Zuko pagkatapos ay sa wakas ay nagkita ng harapan. Nang malapit na silang makisali sa kanilang huling paghaharap, pumasok si Iroh. Hinimok niya ang kanyang pamangkin na tumabi dahil galit pa rin siya sa nangyari. Kasunod nito, ang mga waterbenders na pinalalakas ng galit sa pagkamatay ng kanilang prinsesa at ang paglapastangan sa espiritu ng buwan, ay naghiganti, nilunod si Zhao hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kabila nito, ang mga sundalo ng Fire Nation ay patuloy na gumagalaw patungo sa Northern Water Tribe sakay ng kanilang mga barko, na nagpapahiwatig na ang labanan ay hindi pa natatapos. Huminto si Ang upang gunitain ang kanyang nakaraang pag-iral bago siya na-trap sa loob ng iceberg, na inalala ang kanyang paglaki sa mga air nomads. Ang mga nakaligtas na sundalo ng Fire Nation ay napilitang umatras habang siya ay muling pumasok sa Avatar State at ginagamit ang kanyang malawak na kapangyarihan upang itaas ang karagatan sa isang napakalaking barrier. Ang Fire Nation ay umatras bilang tugon dito, saglit na tinapos ang labanan. Kasunod ng pangyayaring ito, ipinakita si Ang sa harap ng mga nagtitipon, na yumuyuko bilang paggalang sa kanya. Ang ama ng Avatar, si Fire Lord Ozai, ay makikita sa pangwakas na eksena na nagbibigay sa kanyang anak na babae, si Prinsesa Azula, ng responsibilidad na pigilan ng Avatar na mangibabaw sa lupa at apoy.